Tatapusin ko ang 1 taon ng dapit hapon! Siya, si Monica, isang batang lumaki na salat sa pagmamahal. Naging biktima ng mga tao sa kanyang paligid. Pinilit maging matigas hanggang sa maabot ang rurok ng tagumpay. Subalit mahulog lamang pala sa 1 taon ng dapit hapon. Monica, paano ka magiging karapat-dapat sa mga ginintuang kasaysayan? Mga buwanang tapos na kwento na inyong aabangan na punong-puno ng pakikipagsapalaran, pakikipagtunggali para makamit lamang ang pinakamimithing adhikain. Marating ang rurok ng tagumpay sa pamamagitan ng mga ginintuang kasaysayan. At ngayon, narito ang kasaysayan ni Monica. 1 taon ng dapit hapon. Dito sa mga ginintuang kasaysayan. Oh, Gabriel, napatawag ka? Pasensya na, Monica, kung naabala kita. Ano? Wala naman akong ginagawa ngayon eh. Bakit? May maganda akong ibabalita sa'yo. Ha? Tungkol ba sa tiyuhin mo? Oo. Nabanggit na kita sa kanya. Oo. Thank you. O anong sabi niya? Pwede ko na ba siyang makita? Narito na tayo sa loob ng bahay ni Chong. Pasensya na ha, maliit lang ito. Ano ka ba? Hindi naman mahalaga ang bahay sa akin, kundi yung tao na nakatira doon, si Mang Hugo. Kumibo ka rin sa wakas. Kasi kanina ka pa hindi nagsasalita. Ay, Gabriel. Naniniwala naman ako sa'yo. Halika, lapitan natin si Chong. Ayun siya. Okay. Matagal na siyang pabalik-balik sa ospital dahil sa dami ng kanyang sakit. Malaki ang pinagbago ng kanyang itsura. Hugo. Oy, Gabriel, narito ka na pala. Opo. At kasama ko na po siya. Si Monica. Mang Hugo, Ma'am Monica, kumusta na kayo? eto, pahina na ng pahina. Matanda na kasi. Oh, I'm sorry. Pati kayo naging biktima ng kalupitan ko. Sana mapatawad niyo. Aminin ko, noon nasaktan at nagdamdam ako. Pero nang lumaon, natanggap ko rin na may pagkukulang din naman ako sa trabaho. Matanda na kasi ko't sakitin pa. Ibig niyo bang sabihin, hindi na kayo galit sa akin? Pinatatawad niyo na ako? Sa kalagayan kong ito, ayoko nang magdala pa ng galit. Pabigat lang sa puso yun. Kaya kalimutan na natin ang ginawa mo. Salamat ho, Mang Hugo. Salamat. Mabait si Chong, Monica. Hindi siya mapagtanim ng sama ng loob. At isa pa, dati mo siyang nobya pamangkin. At may apo na ako sa inyong dalawa. Chong, Kaya hindi ako maaaring magalit kay Ma'am Monica. Kung pwede ko sana, Monica na lang ang itawag niyo sa akin.
Total naman, hindi ko na kayo tauhan. Pwede naman. Pero sana, yung hugo na rin ang itawag mo sa akin. Tulad ni Gabriel. Sabi ko kay inay na puwing lang ako nang makita niya akong umiiyak. Pero nakita ko sa mukha niya, hindi siya naniniwala. Ay, hirap talaga ng lagay ko. Pati si inay, niloloko ko na rin. Oh, ang cellphone ko. Baka si Sir Mateo ito. Oh, salamat. Hindi pala siya. Si Julie pala. Yung kaibigan kong nurse sa ospital. Ano ba yan? Parang hindi ko na ito makakaya. Kahit ang pagtunog ng cellphone ko, kinatatakutan ko na dahil kay Sir Mateo. Bakit ba pinauwi mo agad ako dito sa bahay, anak? Ano bang mahalagang bagay ang sasabihin mo? Tiyak na matutuwa po kayo, Daddy. Ano nga yun? Alam ko na po ang bahay na tinutuluyan ngayon ni Monica. Pwede po tayong pumunta doon, Daddy. Totoo, anak? Oo. Sigurado na ba yan? Yes, Daddy. Inilihim niyang bahay na yun. Kaya hindi namin agad natagpuan. Ayon sa nalaman namin, doon siya naglalagi kapag ayaw niyang magtrabaho. Tiyak na ikatutuwa ito ni Margarita. Anak, puntahan natin agad siya. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tanduay Light, gaan nang may kasama. Champion detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. Champion detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Number 1. Tuloy-tuloy na pagbabalita. Sunod-sunod na mga eksklusibong panayam para sa Desisyon 2025. Tutok lang sa Balikan natin ang kasaysayan ni Monica. Isang taon ang dapit hapon dito sa mga ginintuang kasaysayan. Masaya po ako para sa inyo, Ma'am Monica. Unti-unti na pong nalulutas sa mga problema nyo. At yun ay dahil sa iyo, Monique. Kahit halos anak na kita dahil sa edad mo, naging malaking tulong ka pa rin sa akin. Salamat sa iyo, Iha. Masaya po ako makatulong, Ma'am. Lalo na po sa inyo. Napalapit na kayo sa akin. May utang na loob din ako kay Mateo dahil dinala ka niya sa akin. Kung alam niyo lang, masama siya. Kaya iniisip ko na bigyan siya ng sorpresa. Ma'am, pasensya na po pero
hindi ako maaaring magtagal ngayon eh. Huh? May pasyente po kasi ako naghihintay sa ospital. Okay, sige. Mag-iingat ka. Ma Margarita, kumusta na po? Masakit pa po bang ulo nyo? Wala na. Doktora. Salamat naman po kung ganon. Pero hina ako. Ma Margarita, alam ko naman na malapit na ako sa aking wakas. At tangkap ko na yun. Ma'am, nalulungkot lang ako. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita ang anak ko. Naipahanap niyo na po ba siya, ma'am? Matagal na kaming nagtangkang kausapin siya. Pero laging merong nagiging hadlang. Ma'am, kaya nasasaktan ako. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa, ma'am. Ituloy niyo lang po ang pagdalangin niyo sa Diyos. Naniniwala po ako, ibibigay din po niya ang inyong inaasam. Sino sila? Daddy, si Miss Monica. Ma'am, ako po si Lander. At siya po ang daddy ko, si Daddy Sylvester. Sylvester? Monica, ikaw nga. Ay, sa wakas nagkita rin tayo. Kayo ho ba yung dating tauhan ni Daddy noon? Ako nga, Iha. Matagal na kitang gustong makausap. Totoo ho yun, ma'am. Kaya lang, lagi nagkakaproblema eh. Kaya itong bahay na lang ninyo ang inalamat pinuntahan namin. Mukhang napakahalaga ng sadya niyo sa akin, ha? Oo, Monica. Tungkol ito sa iyong mami. Mommy? Wala na siya rito. Hindi ko nga alam kung buhay pa o talagang wala na. Buhay siya, Monica. At matagal na siyang nasasabik na makita ka. Buhay pa? Ang mami ko? Nasaan ko siya? Sumama ka sa amin. Dadalhin ka namin sa kanya. At ikikwento ko rin sa iyo ang lahat ng nangyari. Mami, si Monica po. Ito. Monica. Yes. Anak. Ikaw nga ba? Yes, Mami. Ako nga po. Oh, Monica. Anak ko. Anak ko. Sobrang lungkot ko lang iwan niyo ko. Ang tagal kong kinasabikan na muli kayong makita at mayakap, Mami. Ito pong nalungkot at nasaktan sa paglalayo natin, anak ko.
Matagal kong inasam ang pagkakataong ito na muli kitang makita at mahawakan. Si Tito Sylvester at si Lander, silang sumundo sa akin. Pinagtapat na rin sa akin ni Tito ang lahat-lahat. Patawad. Patawad, anak ko. Hindi kita nabalikan. Wala kayong kasalanan, Mami. Biktima lang tayo ng kalupitan ni Daddy. Yung pala ang nangyari sa inyo ng mami mo. Oo, Gabriel. Kaya nga masayang-masaya ako dahil ngayon nagkita na kami. Ang sabi mo, nasa ospital siya. Oo, babalik nga ako doon eh. Kumuha lang ako ng ilang gamit ko dito sa bahay. Kaya mo ako naabutan. Monica, gusto ko sanang makita ang mami mo. Ha? Bakit? Gusto kong humingi ng tawad sa kanya sa ginawa ko sa iyo noon. Pwede pa, Monica? Ano pang madudulang tagpo ang magaganap sa buhay ni Monica?